Tahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Truck na may kargang libu-libong litro ng ethyl alcohol bumangga sa 3 sasakyan at sumalpok sa isang compound sa Dasmariñas, Cavite na tuluyang natupok. North Korea, nakahanda ng paliparin ang kanilang racket patungong kalawakan. Iba't ibang ahensya ng gobyerno tuloy din sa paghahanda sa inaasahang pagbagsak sa Pilipinas ng bahagi ng racket. Exclusive, 2 hold-upper umano ng mga taxi sa Taguig. Nakuna ng CCTV matapos umanong mambiktima. Arestado! Isa pang exclusive. Ang aktwal na pagdakip sa 3 suspect sa pag-hold up kahapon sa isang pampaserong bus. Abot sa 200 rallyistang kontra sa demolisyon sa Barangay Central sa Quezon City. Sumugod sa City Hall at nakipaggirian sa mga otoridad. Sa Baguio, mga kontra sa pagtatanggal umano ng pine trees ng SM, nagrally. Akbang ng mall, pansamantalang pinigilan ng korte. Putol-putol na katawan ng isang babae natagpuan sa gilid ng creek sa Malolos, Bulacan. Sa Colombia, batang 10 taong gulang nanganak. Patay na butanding natagpuan sa baybayin sa Mauban, Quezon. Summer activity para sa mga kabataan. Workshop para maging DJ. Queen star Derek Monasterio, gusto na rin bang magpa-sexy? Magandang gabi po. Nasunog ang isang compound sa Dasmariñas, Cavite kanina matapos sumalpok doon ang isang tanker na may kargang ethyl alcohol. Pero bago sumalpok sa compound, bumangga muna sa 3 sasakyan ng tanker na nawala naman ng preno. Nakatutok si Micaela, Papa. Halos abo na lang ang naiwan sa bahay, karinderya, tindahan at furniture shop sa compound na ito sa Aguinaldo Highway, Dasmariñas, Cavite dahil sa sunog na sumiklab matapos silang tumpukin ng fuel tanker alas 2 ng madaling araw kanina. Sa isang iglap, nawala ang bahay at kabuhayan ni Mang Roberto na may-ari ng compound. Natutulog po kami mag-asawa rito nang bigla na lang pong lumagapak at hindi kami makalabas at naipit yung sinira ko na lang po yung pinto. Nakita ko po, na yung tanker. Kita nyo naman pagkatas ng aksidente, halos wala na talagang natira sa 4 na bahay dito sa compound. Ngunit sa kabila nito, himala na walang tumagas sa 17,000 liters ng ethyl alcohol na dala ng tanker. Kaya naman paglilinaw ng BFP, ang sanhi ng apoy ay hindi ang karga ng truck, kundi ang mismong fuel line ng sasakyan at ang gasul ng mga bahay. Hindi ang compound ang unang biktima ng tanker dahil bumangga muna ito sa isang truck, SUV at van bago pa ito gumulong ng 100 metro at makarating sa compound. Ayon sa driver, 2 oras na silang bumabiyahe mula Batangas pa Maynila nang mawalan siya ng preno sa bahagi ng Barangay Palapala. Yung pagbira ko po sa kanan, sumabit po rin sa ulo ng isang truck. Ngayon pagkasabit po doon, na wala na po yung manibela niya, parang yung giya, kaya wala nang kontrol, kaya doon nabangga. Pero ayon sa pulisya, lumang palusot na raw ang nawalang preno sa mga aksidente. Kaya kakasuhan ng reckless imprudence resulting in damage to property ang driver. Kaya paalala ng otoridad. May liability kasi siya nagdadrive, so dapat bago siya sasakay dyan, i-check na muna yung kondisyon ng kanyang sasakyan. Tinatayang 5 milyong piso ang halaga ng napinsala ng apoy. Wala namang lubhang nasugatan sa mga residente o sasakay ng 4 na sasakyan. Pasalamat na lang daw na ethyl alcohol lang at hindi langis ang dala, kaya di na gaanong lumubha ang insidente. Alcohol lang dala niyan. Ibig sabihin, yung plus point ng alcohol is mababa kaysa sa gasolina mismo. Kasi kung gasolina mismo yan, sa lahat ng vicinity nito, ay dama itong mga structure na nandito.
Micaela Papa, Nakatutok, 24 Oras. Hindi pa rin naiaalis ang tanker sa sinalpok nitong compound. Ang pamilya naman na nagmamayari ng compound, bagamat nawala ng kabuhayan, nagpapasalamat pa rin dahil kahit papaano'y buhay silang lahat. Mula sa Dasmariñas, Cavite, Nakatutok Live, si Jiggy Manica. Jiggy. Mel, narito sa tabi ko lamang ang Toyota Tamaraw FX na pag-aari ng pamilya Estebat na nadamay dito sa sunog sa kanilang compound kanina. At kung makikita nyo po ay talagang walang papakinabangan dito maging yung lata nitong sasakyang ito. Pero may kalayuan pa ng konti, siguro mga 25 to 30 meters yung layo nitong tanker dito, bagamat nadamay pa rin at sa likuran ko lamang yung mismong compound nitong pamilya Estebat na talagang tupok na tupok. Kabilang po dito ang 4 nilang bahay at yung 3 tindahan na kanila pong ikinabubuhay na ayon nga po sa pamilya Estebat ay problema nila ngayon dahil hindi nila malaman kung paano sila magsisimula. Narito po ang aking report. Ang pagkawala ng kanilang mga tahanan at kabuhayan ng pangunahing idinaday ngayon ng pamilya Estebat ng Dasmariñas, Cavite. Hanggang kaninang hapon kasi ay nakasaksak pa rin sa kanilang compound ang tanker na itong kargado ng alkohol at sangkap sa paggawa ng alak. Matapos na mawalan ng preno kanina madaling araw, bumangga ang truck sa compound ng mga Estebat na siya ring dahilan sa pagkasunog ng lugar. Napakalaki yung kawalan araw-araw. Yun ang pinagkukunan namin ng aming kinakain araw-araw at saka buong pamilya namin. Okay. Po. Saka yung tinikita po namin dyan sa araw-araw, paano po kami kakainin yan? Diyan lang po kami umaasa lahat. Sa isang banda, mabuti at walang nasaktan o namatay sa aksidente. Pero wala rin silang naisalba na kahit anong gamit ang mga taga rito sa takot na masabugan ng tanker. Bigla na lang po, dinampot ko yung 2 anak ko. Tapos po lumabas na lang po talaga kami. Wala po talaga kami naisalba kahit po anong gamit, kahit po damit. Tapos po? Yun po, lumayo na lang po kami. Pumunta po kami ng 7-Eleven kasi po akala namin talagang sasabog siya. 3 truck ng bumbero umantabay para palamigin ng tanker na naglalaman ng 25,000 litrong sugarcane alcohol na dadalhin sana sa North Harbor para i-imbak. Ang alcohol na pag-aari ng Absolute Distillers ay nagmula sa Lian, Batangas. Wala na siyang peligro, kaya lang yung baka magkaroon ng negligence or yung taon dumadaan magsindi ng sigarilyo, yun ang danger. Kanina bumisita sa lugar ang isa sa mga representative ng kumpanya. Nangako siyang pananagutan ang pinsalang idinulot ng aksidente, partikular sa pamilya Estebat. Hindi naman natin sinasadya yung nangyari. May pananagutan naman kami at pipilitin namin ayusin lahat. Sa ngayon, Mel, nakasaksak pa rin yung mismong truck na naaksidente bagamat kakaalis lamang nung truck na pinagsalinan nitong lamang alcohol nito. Sabi ng taga Absolute Distillers, nasa 25,000 liters ang laman palang alcohol nitong sangkap sa paggawa nila ng alak at sa kabutihang palad nga ay naialis na dito sa lugar ng mga Estebat upang mapanatag na rin ang kanila kalooban. Kanina nakita natin na nililinis na lamang ng mga bumbero itong mismong truck upang wala nang matirang kahit katiting na alkohol dito sa tanker na naririto pa rin sa mga sandaling ito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jiggy Manicad. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Arestado ng 3 sospek sa pang-hold up sa isang pampaserong bus mismong sa EDSA kahapon. Lahat ng mga sospek ay dati na palang pinapaaresto dahil sa ibang kaso. Si Emil Sumangil, naka-Alerto 24 eksklusibo. Sila ang mga pulis na bahagi ng dragnet operation na inilatag ng QCPD sa Cubao nang makatanggap ng timbring. Isang hold-upan ang nagaganap sa bumibiyahing bus ng Victory Liner na nagbula sa area ng Magallanes. Ilang bus ng Victory Liner ang pinarap pero nagnegatibo ang operasyon. Nakababa na raw ang suspect sa may Estrella sa Makati. Pero nahuliman kahapon ng maagap na pulis. Kaninang umaga, nadakip ng Parañaque Police Intelligence Unit ang 3 sa sinasabing 6 na suspect. Dapa! 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 Dapa!
Okay ha? Kita namin sir, may baril Kita nyo ha? Idayal mo. Unang nadakip si Alberto Ocana alias Nognog sa hangganan ng Ross Boulevard at Coastal Road malapit sa terminal ng bus patungong norte, kung saan sinasabi ng mga pulis Parañaque na sumasakay at umiispat ng mabibiktima ang grupo. Ang dalaw pang mga suspect na sina Federico Ayran alias June, pati ang babaeng si Ruth Arnaiz sa karating na lugar na dakip. 3 suspect pa ang pinaghahanap na umano'y may kinalaman din sa serye ng highway robbery bago sumapit ang Semana Santa. Wala ko kami alam nyo sa hulapan kahapon, sir. Ito na yan, sir. Nasa probinan yan po ako sa Cavite kahapon. Pero kayo ay bumaba na talaga ng bus? Dati po, kasi nakalalabas ko lang hunong atres sa kasong robbery din. Yansado ho ako. No comment po ako dahil unang-una po, nahulihan po ako ng baril. Nakuha ng mga pulis mula sa grupo ang mga baril, mga damit at mga cellphone, kung saan nakarehistro ang mga text messages tungkol sa umano'y koordinasyon ng grupo sa naging lakad nila kahapon. Kung hindi nahuli, alam natin, base sa exchanges nila sa mga text messages, may target sila ngayong araw na ito. Bus hold up din. Lahat ng mga suspect ayon sa pulisya, kabilang sa order of battle ng Southern Police District at may outstanding warrants of arrest. Dala-dala nila. At ito yung 45, very convenient, nakatago lamang ito dito. Dala-dala na, para pagdating sa bus, di bunot na lang kaagad at hold up na. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.